Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na sa tuwinay, pinapaalala niya. Siyang buhay, siyang lakas, siyang lahat ng kabutihan, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Paano mo nga mapapaunawa sa isang katauhang sarado ang diwa, sa larangan ng kabanalan siya'y wala, ang isang kabanalang gawa? Paano mo nga maipabibigay ang mabuti sa kapwa kung ang magbibigay ay masama? Paano mo nga mapapakain ang isang walang lasa, ang kanyang bibig ay di makalasap ng ano pa mang lasa? Paano mo nga mapapakita sa isang katauhan ang kabutihan ng Ama kung sarado siya sa kabutihan niya? Paano mo nga maipapadamang pagmamahal kung walang pagmamahal ang iyong padadamahin? Paano mo maipamamahagi ang isang kabanalan sa mga taong walang alam kundi kasamaan? Paano mo mapapakita ang liwanag na taglay mo kung ang pakikitaan mo'y bulag? Paano mo may paririnig ang mabuting balita kung ang pagsasabihan mo'y mga bingi? Paano mo masasabi sa isang patay, pakinggan mo ko kung wala na siyang hininga? Kaya't sa tuwinang wika ng Ama, habang may hininga at may buhay kayo, ang nais ko'y makilala nyo, akong bumuhay sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ano mang pagpapaligaya mo sa isang taong hindi makadama ng kaligayahan, walang saysay, walang silbi ang gagawing kaligayahan mong idudulot sa kanya. Paano mo mapapatawa ang isang taong galit na galit sa iyo? Paano mo mabibigyan kasiyahan ng walang taong alam, kundi ang kanya lamang? Ang taong walang alam, kundi ganang kanya lamang. Masisiyahan ba ang taong walang panlasa kung kinakain niya hindi malasahan? Kahit anong ibigay mo sa kanya, mapait pa rin. At sasabihin niya, hindi ako makakain. Kay buti ng Ama, tunay na siya ang kabutihan. Bakit hindi madama ng mga sinasabihan niyang mga anak kong minamahal? Kay dakila niya, bakit di makakita ang mga nagsasabing mahiwaga siya? Tunay na makapangyarihan siya, bakit di pagtiwalaan kung totoong kilala siya? Tunay na wala siyang hindi gagawin kung tapat ang kanyang mga anak, ngunit sino nga bang tapat na kanyang babahaginan ng kanyang katapatan? Kaya't kung walang tatanggap sa kanyang lubos at magtitiwala sa kanyang kapangyarihan, sino nga at papaano mapapakilala ang taglay niya? O mga minamahal ko, ganang pagkatao'y di may tatanong ito, ngunit ganang di nyo nasilayan tanto inyong tuwiran, ang may pangunawa ay makaunawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Gaano man kay ganda't kumikinang ang ibibigay mo sa isang bulag, ano isasagot sa'yo? Di bagat sasabihin niya, wala akong nakikita sa binibigay mo.
Subalit, ang taong may pangunawa, kahit siya'y bulag at di nakakakita, may pandama lamang ng pagmamahal, damang-damat unawang-unawa niya, siyang minamahal ng nagmamahal sa kanya. O mga mahal, tantoy ng tinuran ko, bulay-bulayin yung ganap ito, nang masuri niyo ang wika ko, kung papaano kayo'y ninanasa kung mamulat sa katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Anumang pokpok sa pintuan kung sarado't nakatarangka, kung matibay siya, mabubuksan mo ba? Subalit, kung ito'y nakabukas, ika'y dire-diretso. Pawang katotohanan, mga mahal ko, kung bukas ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig ng Ama, makatutuloy siyang tuwiran, dire-diretso sa puso ng bawat isa. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Gaano man kagandang himig ng isang umaawit, at ang kanyang tono ay napakainam, ngunit kung ang makikinig, may pait sa dibdib, hindi niya mananamnam, di niya malalasap. Katotohanan ng saki tinuturan, o aking mga minamahal, magnilay na tuwiran, nang maabot niyo ang aking kahulugan. Bakit nga ba sa tao'y bumaba ng lubusan, upang makipag-ugnay, hindi para makipag-away? Tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Ano man ang taglay ng tao, talino, kagandahan, kapangyarihan, kayamanan, kakisigan, lahat ay nasa kanya na, mamamatay pa rin siya. Subalit ang Ama, di mo man nakikita, kahit ipagtulakan mo, di mamamatay siya. Kaya't ang nais niya ipadama ang pag-ibig niya sa iyo, yamang siyang bumubuhay sa lahat ng dapat ay buhayin, nang mabuhay kang anak niya sa kanyang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yamang kayo ay naririto. Kaligtaan niyo muna, mga dalahin niyo, na sa inyong palagay ay di na kaya. Kung nakikilala amang nagmamahal sa inyo tuwina, yamang kayo ay naririto. Namnaming tuwiran, mga tinuran ko. Kalimutan ninyo mga nilalaman na kaguluhan ng inyong isipan upang makaramdam sa dakilang Ama na nagbubukas ng lahat ng sarado sa bahagi ng katawan nyo. Matang nakapilit, tengang di makarinig, walang panlasang bibig, pusong mapait ang nilalasap at ninanamnam upang mga buksan sa kanyang sarap. Nadulot kailanman na di mapaparang tamis ng pag-ibig, liwanag ng isip. O mga mahal, halina kayo, magtanto't magnilay, magbulay-bulay. Sanda ko kayo makakasumpong ng tunay na kapayapaan at ganap na kagalakan. Kung litong-lito at gulong-gulo, taglay ng isipan na di mapanatagyan,
at ang damdamin di mapalagay, pagkat may wala at di siya madama. O mga mahal, magnilay kayo, magbulay, magtanto kayo. Sanang kasiyahan, anong kagalakan, ano ang liwanag, dulot kanino man. O mga mahal, pawang katotohanan, Ama ang lahat sa inyong buhay. Nagbibigay ng inyong sigla, lakas at tapang, maging kagalakan. At ang inyong panlasa'y mapapasarap niya, kung nadarama nyo, buhay na buhay siya. Magliliwanag ang inyong isipan na nagdidimlan dahil walang pag-asa. Halina kayo, mga minamahal ko, tungkulin ninyong hanapin ang Ama. Ganap ninyong siya'y makilala upang mapuhap ang tunay na sigla. O mga mahal, magnilay kayo, magbulay-bulay, magtantong tuwiran. Ano ang buhay? Ano ang pahiram? Ang buhay niyong taglay sa sangkalupaan. O mga mahal, mga ninanasa ninyong pangkalupaan ay pahiram lamang. Mag-inyong buhay sa inyo ay hiniram, kaya't ang lahat tanging pahiram lamang. Ama ang nagdulot, Ama ang nagalay, naway makilala, madama ninyong lubos, upang ang lahat na sa inyo ay pahiram, maging makabuluhan at hindi masayang. Mga bagay, pananaw, panlasa, pandinig, pandama, at buong katauhan na sa inyong lahat ay tanging pahiram. Tao, mahal ko kayo, yan ang sakit tinuturan. Wika ko ay mapagnilayan, ang may pandinig ay nakarinig. Tao, mahal ko kayo, pawang katotohanan. Mahal na mahal, yamang kayo ay may buhay, suriin nyo. Sino ang nagpigay ng mapahalagahan at sa buo niyong buhay ay di magnasa? Sa kanya ay mawalay, walang dilit iba. Sa aking pinakikilala, di mo man tao, nasilayan ang mga mata, subalit kung madarama, kakamting niyo siya. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kung natatanto nyo lamang, mga kataga ko'y di pinag-aralan, nang sa inyo'y nagsambit at nagluwal, upang inyong mapagnilayan, ang may pandinig, sa inyo'y makaririnig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam,
Nagkaramanayana. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Ano man ang gustuhin mong ikay kuminis, bumata, sumariwa, kahit anong gawin mong pagpapabatak, pagpapaano, paganda, pagpapaunat, kung ano-ano pa, sigurado, kapag ikay nagkasakit, yan din ay mawawala. Buhay ba ang Ama? Subalit, kapag pinakinis ng Ama ang iyong isip, pinabatak niya sa kanyang espiritu upang makaunawa at mabuksang ganap ang iyong puso, kahit na ikaw ay kumulubotang balat, maganda pa rin ang iyong pakiramdam. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Ama mo ay damang-dama, nakikilala mong tuwiran siya, kaya't alam mo ang pagkilos niya sa buhay na taglay mo bilang anak niya. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Ay, buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Ayon kay San Lucas, nang panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol na magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila, na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan ng Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga lagad at ang napakaraming tao, buhat sa Judea at Jerusalem, at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipos siya, sapagkat may taglay siyang kapangyarihan makapagpagaling ng lahat. Tuwiran niyang kung babaybayin niyo at susuriin, taglay ng isang Hesukristo ang lahat ng kapangyarihang magpagaling sa anumang uri ng karamdaman, pagkaalipin sa masasamang espiritu, kagalingan ng buong katauhan sa anumang uri ng karamdaman na pisikal. Kaya't kung lahat nga ay totoong nagtitiwala, hindi mo man nakita, hindi mo man na hawakan, kung tapat kang totoo, magtitiwala kang may magagawa siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Lahat ng pinag-atasan ay binahaginan ng kanya-kanyang kakayahan, ng kanya-kanyang katalinuhan, karunungan baga. Subalit sa kanilang katalinuhan, kakayahan at kapangyarihang gumawnap ng mga dapat nilang tupdin, hindi pare-parehas ang kanilang mga ginawa sa kapwa, sa iisang tao lamang, kundi sa lahat ng nagtiwala, sa lahat ng naniwala at tumanggap sa kanila, nakagawa sila ng mainam, nakagawa sila ng mabuti, pawa. Mga minamahal, hindi naman ang may karapatan lang maglingkod ay ang mga tinawagang lingkod, mga tinatawag na apostol. Kung tunay kang tagasunod ng Ama at tunay kang nagtitiwala sa Kanya at kinikilala mo ang anak na pinakilala ay ang Ama, maniniwala ka at magtitiwala ka sa buhay mo ay siya nga ang kalutasan, siya nga ang kaakibat sa buhay. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon at naruroon ang pagtitiwala mo,
Hindi kaya kung papaano ang mga nagtiwala na mga hinirang at ikay tagasunod na matapat ay maganap din ang ikay mapagalak at maging ganap sa kanyang pananaw. Sapagkat ang tuwirang nakadama, nakakagawa ng marapat sa bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, mapapalad nga ang mga tinawagan at tumugon. Subalit, masigit na mapapalad ang mga nagsabuhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat sa pagsasabuhay, masigit doon sa mga tumugon, ngunit walang ginawang mainam. Mga mahal, anak ka ba ng Ama? Tagasunod ka ba niya? Kinikilala mo ba siya? May nagagawa ka ba? Magalak ka. Kung papaano may nagagawa ka sa kapwa mo, anong hindi bibigay sa iyo ng Ama na ginagawa mong ganti ay siya ang magbibigay sa iyo? Gantimpala mong tinatawag ay galing sa Kanya, hindi galing sa kapwang pinaglingkuran mo. Kaya ang lahat ng nakikibaka, nakikisa at nakikipagtotoo sa katotohanan upang maging ganap lamang sa pakikilala sa Ama, magsigalak ng tuwiran sapagkat siya ang tagumpay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Hambing lamang sa gumawa nito, kahit na may mga material na siya, mga bagay na gagamitin, kung di niya alam ang pamamaraan ng paggawa ng disenyo, at basta na lang siya nagdikit-dikit, walang kaayusan, maganda bang pagmasdan? Sa makatwid, kahit na ang kalooban ng Ama'y nasa sa inyong katauhan, kung hindi nyo naman nagagawa ang mabuti pawa, anong silbi ng kaloob niyang iyan? Kaya upang maisaayos niyong ganap ang kaloob niya sa mabuti, gawin niyong marapat na isaayos niyong lahat, hindi lamang sa inyong sarili, kundi maging sa inyong kapwa. Buhay ba ang Ama? Sabihin mo mang kompleto ka, maliwanag na mata, malakas na pandinig, masarap na panlasa, mabuting pandama. Kung sinasarili mo lang at wala kang pinakikialamang kapwa mo, may pakinabang ba ang kinamtan mo? Pag namatay ka sa ulo mo, libing ka ng sarili mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kaya't ang tuwirang sinabi niya, ipamahagi ninyo. Kaya't sa pagpabahagi niya, tuwirang nakakilala ang tao at nakikilala ang kadakilaan at kahiwagaan niya. Kaya't nakagawa ka ba ng kabutihan sa kapwa mo, nakilala ang kadakilaan ng Ama? Magalak ka, huwag kang malumbay. Sapagkat kung paano mo pinadama sa kapwa mo ang pag-ibig niya at dinakila siya, ikaw na nakautuklas noon, nakadamang nauna at naipamahagi mo sa kapwa mo, ikaw pa kaya ang alisan niya ng galak? Ikaw pa kaya ang hindi niya pagalakin? Sa makatwid, kung tunay mo siyang kilala at nagbabahagi ka sa kapwa mo ng tunay na galak at dakilang Ama ang siyang iyong sinusundan, ikaw mismo, huwag mong palumbayin ang iyong sarili. Tulungan mo, sarili mo, gawa mo, hanapin mo ang katotohanan, patuloy mong palakasin, sarili mong nagdudulot ng mabuti sa iyong kapwa. Sapagkat kung paano ka nag-aaliw at umaaliw, sarili mo naman ay pinahihina mo. Hindi ka totoo sa Ama. Kaya kung paano mo pinalalakas ang kapwa mo, manalig ka sa kalakasang sumasayo na patuloy mong may pamahagi ito habang may buhay ka. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang tunay na nakikiisa at nakikibaka sa katotohanan, habang pinagagalak niya ang kapwa niya, lalong nag-aalab ang galak sa puso niya. At habang nagsasabi siya ng kabutihan sa kapwa niya, lalong bumubuti pandaman niya. Habang nagbibigay siya ng liwanag sa kapwa niya, lalong nagniningning ang ilawan niya. Sapagkat binabahagi niya ang tuwirang kaloob na mula sa Ama. Sapagkat anong may babahagi mo kung walang binahagi sa iyo? Kaya tiyamang na ipamahagi mo sa sarili mo, buhayin mong lahat ang ginagawad mo sa iyong kapwa. Buhay bang Ama? Kung paano ka na
nangangaral, aralan mo sarili mo. Kung paano ka nagbibigay galak, pagalakin mo sarili mo. Kung paano ka nagbibigay pangunawa sa kapwa mo, higitan mo ang pangunawa mo. At kung paano ka nagbibigay sigla, manalig ka, sarili mo'y sisigla rin ito. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, kaya nga't ang bulaklak patuloy na nagbibigay ng bulaklak upang may pumigtas sa kanya. Anong pipigtasin ng mga pumipigtas kung wala nang mapipigtas sa kanya? Sa makatwid, habang pinasisibol ang bulaklak, may pumipigtas. At habang may pumipigtas, nakikinabang sa bulaklak na ito. Kung wala na siyang bunga, ano pang pakinabang? Kaya, ano man ang nasa inyo, pakinabangan ng kapwa nyo, higit na magbibigay ligaya sa buhay nyo tao. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian, kayo, nekkarameneyahanam. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Halimbawa, dumalaw ka sa isang may karamdaman at nang dinalaw mo'y umiyak ka, pinaiyak mo siya. Sa halip na siya'y lumakas, pinanlambot mo pa sa pag-iyak niya. Totoo ka ba niyan? Kung dumadalaw ka sa may sakit, palakasin mo siya, wag mong pahinain. Kasi naaawa ako. Naaawa ka? Lalo mo siyang binigyan ng awa sa kanyang sarili. Ang dapat mong gawin, patatagin mo siya, palakasin mo siya, hindi mo siya iyakan. Kundi siya'y patawanin. Buhay ba ang Ama? Alalaumbaga, katotohanan ng sakit tinuturan. Nagpunta ka sa isang gutom, tapos ika'y dumaing gutom ka rin. Anong napala ng isang nagugutom na tinunguhan mo? Dapat kung nagtungo ka sa kanya'y pinakain mo upang mabusog siya. Hindi yung dadaing ka rin. Mga mahal, ang tao nga naman, sasabihin matalino, sentido ko muna ay di gamitin. Ang tao ay tao. Ang Ama ay Ama. Ang Ama ay taglay ay espiritu, kaya't kung nasa taong anak niya, makikita mo ang katotohanan kung papaano nagliliwanag ang kaisipan. Tao, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kapag nagtungo ka sa isang kasiyahan, makisaya-saya ka. Kaya ka nga nagtungo doon ay gusto mong maging masaya. Ngunit kung tutungo ka sa isang kasiyahan at ika'y iiyak lamang doon, umuwi ka na. Sapagkat dadamayan mo pa at hahaluan mo pa ng lumbay ang kasiyahan nila. Ang Kristo't Ama'y nagbaba ng kasiyahan sa lupa. Hindi ng lumbay at sakit, ngunit ang taong nagbibigay sakit at lumbay sa sarili nila. Kaya't kung makikinig lamang sa katotohanan ng Ama at Anak, ang mga anak niya, ang lahat ng pagdurusa, hinahawit na paparang, sumasaya at lumiligaya, yun ang buhay na kaloob ng Ama. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Tao, nasa sayo na kung ba't di ka magkaroon ng pag-asa. Nasa sayo na kung bakit di ka sumasaya. Nasa sayo na kung bakit di lumalakas pananampalataya. Nasa sayo na kung bakit di gumagaling ang iyong katawat kaluluwa. Wala sa Ama, sapagkat lahat ng pamamaraan ay binahagi na, aral, mga mabubuting gawa, liwanag, pagkain, bagay, anong wala? Lubos na pagmamahal, ikaw ang wala niyon. Kaya binibigyan ka, tanggapin mo, makikinabang katao. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Ang may pagninilay ay makapagnilay, ang may pandinig ay nakarinig, ang buhay ay makadama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat hiniwalay ng Ama ang dilim at liwanag, upang patotohanan niyang ika'y nadimlang anak niya, maghintay kasi sikat din ang liwanag sa iyo. Ngunit kung ayaw mong lumihis sa dilim na iyan, mananahang ka sa dilim mong tinataglay, kailan ka magliliwanag? Habang buhay kang nasa dilim, patay ka pa rin sa dilim. Kaya tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang gusto ng tao pag nagtungo ang isang kapwa-tao sa patay at umiiyak yung inabutan,
pati siya'y umiyak din. Bakit ka iyak kung di totoo pagmamahal mo? Makikihala-hala ka para makitang lumuluha ka. Ang gawin mo'y aliwin mo ang nalulumong puso ng tao at ibibigay ng Ama ang kaaliwan na ginagawa mo. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Binubuhay na patuloy ang inyong pag-asa. Kung di nyo madarama, kayo ang may sala. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang tinura ng lahat ng sumunod sa Kristo ay pinagaling. Kaya kung tagasunod ka ng Kristo, lahat ay pagagalingin sa iyo. Kaluluwa at katawan, pati bulsa mo. Paano po magagaling ang bulsa ko? Bay, bahala ka. Hindi ko nasagutin yan. Sabi ng Ama, common sense. Buhay ba ang Ama? Kung yung nekang anak na hinatsik kong binhi sa bukid linang na linang, putik ang nasa ibabaw. Subalit ilang araw lamang makita mo ng punla iyan, ikaw pa kayang anak kong mahal, na di ko pa sibulang ng anumang dapat kong buhayin diyan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't kung totoo niyong kinikilala ang Ama, sa oras ng lumbay niyo, tawagin mo siya at maaaliw ka na. Ang ipaparang niya sa iyo ay lumbay mo at ipapalit niya ay galak niya. Sa oras na nahihirapan ka, huwag buntong hininga, kundi manalangin ka. At ipapadama ng Ama mong tinatawagan mo kung totoo ka tapat sa Kanya, na siya ang kalooban mo na dapat mabuhay sa iyong puso at madama mo na may pag-asa ka na kilalanin mong buhay na buhay siya. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Apat man ang paa mo, nakasakay ka sa wheelchair at dalawang paa, kung walang magtutulak sa iyo at di ka na makagalaw, hindi ka uusad. Subalit, kahit ikay nakahiga, kung Ama mo'y pananaligan, pwede kanyang ibangon. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Mula kay San Pablo sa mga taga-Korinto. Kung minsan ang isa sa inyo ay may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano sa halip na ipabaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo alam o aking mga mahal, paano niyo mawawawaan ganang aking ituturan? Kung hindi nga ninyo, ganap na tatanggap ang kaukulan. Kayo ba'y mga lingkod na ng Ama at totoong kilala niyo siya? Marapat pabagang kahit kanino'y kailangang ipadaman niyo at ipabatid sa kapwa niyo ang mga kamalian ng kapwa-tao niyo. Samantalang maaari namang pag-isahin ninyo kung ano nararapat upang maiayos ito. Kung may pagkilalang tapat at totoo kayo sama, sisikapin yung lahat kayo'y maging mabuti sa pananaw niya at hindi nyo gagawing maging kalapastanganan. Ang kabutihang loob niya'y maging baliwala lamang dahil sa mga ginagawa nyong hindi marapat sa kanyang pananaw. Yamang siya'y nasumpungan at nakilalang tuwiran, alamin nyo ang dapat pang gawin sa bawat araw. O aking mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Kung gayon lamang ang kaisipan ng tao, walang magiging hidwaan. Bagkos ang lahat ay magkakaisa at magkakasundo-sundo upang pag-isahin ang kalooban ng Ama sa bawat isang nilalang. Yamang ang bawat isa ay nakakilala, patutunahayan nila at patutotohanan
ang pagkilala nila sa Ama ay totoo at ang pagtanggap nila ay tapat din sa puso nila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala umbaga, sumaik ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Paanong masasabi kung kaisa kayo at magkakaisa kayo kung sa bawat araw di nyo mapag-isa kung anong kalooban ng Ama? Kaya mapapalad, magsigalak ang mga magkakaisa at nagkakaisa nga sila dahil sa kalooban ng Amang pinagkaisa sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang pagkakaroon ninyo ng usapan laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit, kayo pa ba ang nang-aapi at nandaraya at sa inyong mga kapatid pa naman? Kung minsan di kayang tanggapin nyo ng tao, sasabihin, lingkod ako ng Diyos. Naglilingkod ako sa Diyos. Subalit kung minsan, kapwa pinaglilingkuran ay iisa. Magawa lang ang gusto, hindi baling magkasala siya. Sumayin niyo ang kagustuhan ng Ama, huwag ang kagustuhan ninyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May tanong po ba kayo sa kalooban ng Ama? Naramdaman niyo po ba kung paano ang kalooban niya? Nararamdaman niyo po ba ang wagas na pagmamahal niya? Nakikilala niyo po ba ang kanyang pagmamahal? Kung hindi niyo pa nakikilala at nadarama, hanapin niyo na po't simulan na. Baka mahuli kayo sa pagkilala at nang makilala niyo, huli na rin. Di niyo na siya madama. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Katagal namin naghintay, kadali naman ang pangungusap. Pagkahaba-haba man ang aking ituturan, kung wala kang maunawaan, daig mo pa ang... Tama ng karampot lang kung naunawaan mo naman. Buhay ba ang Ama? Sapagkat makinig ka araw-araw, sigurado, parang good news yan eh. Araw-araw may bago. Wag lang bad news. Eh ang tao, ano, pag nakinig ka sa TV, nanood ka sa TV, nakinig ka sa radio, nako, manghihina loob mo. Kaya sabi ko, Ama, ikaw na lang pakikinggan ko kahit wala na akong alam sa mundong ito. Alam kong may magagawa, di baling mangitanga ka sa sanlibutan. Ang katalinuhan naman, hindi naman yan mapambabayan ng kaluluwa at katawan. Kaya di bali na, maging talino mo lamang taglay sa Ama magmumula iyan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggap din. Wika nga ng Ama, kung ikaw ay isang mahirap, ang pinangangalandakan mo, kahit mahirap ka, kung mahal mo ang Ama at nadarama mo siya, liligaya ka rin. Paano kang maunawa ng isang mayaman na hindi naman naghirap? At hindi niya na alam ang hirap. Hindi niya na yun mawawawaan. Kung ikaw naman ay mayaman at pinangangalandakan mo ay yaman, paano kang maunawa ng isang mahirap? Kaya kailangang madama mo ang hirap at yaman, ay batid mo rin kung paano kalalagayan para makaunawa kang tuwiran. Ama ang kayamanan, tao'y kahirapan lamang ang tinataglay. Kung nasama kang tuwiran at damang-dama mo ang kanyang kayamanan na pagmamahal, hindi maaaring magsabi kang, ako'y hirap na hirap ang buhay. Buhay ba ang Ama? Pag nagtungo ka sa mahirap at mayroong kang dala-dala, tuwang-tuwa ang mahirap. Pag nagtungo ka sa mayaman at mayroong kang dala-dala, kung di niya gusto, baliwala lang. Kaya't napalaki ng pagkakaiba. Ngunit mahirap ka't mayaman, kung Ama ang iyong tutunguhan, liligaya kang tunay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi niya sinabing mahirap ka, diyan ka lang. Mayaman ka, dito ka. Kundi mayaman at mahirap, halika anak, mahal kita. Wika niya. Buhay ba ang Ama? Ngunit, kaya lamang napapakita ang katotohanan sa mga nakakaligtas sa Kanya. Halos di niya napapahalagahan kung sino Ama niya. Ngunit sa mga kumikilala, araw-araw mahalaga siya. Buhay ba ang Ama? Kaya ang wika ng Ama, anak, ang nais ko'y maging mahalaga ako sa inyo at nang madama ninyo kung sino ako. Anak, ang gusto ko'y makilala nyo ako nang makilala nyo ang gawa ko. Anak, ang gusto ko'y mabatid ninyo kung ano ang kaukulan ko nang matupad ninyo ito. Anak! Ang nais ko'y masuri ninyo ang mga salita ko at masuri nyo ang salitang tao nang mawawaan nyo kung alin ang tunay na kikilalanin at tatanggapin nyo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang saki tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yung ibang magulang, kahit sila'y magkagastos, yung mga anak nila, niloloob nilang makapag-aral ng mga ukol sa Panginoon. Pinapayagan nilang mag-retreat. Mas mabuti pa yun kesa sa ano ba yun? Mag-retreat kesa mag-field trip. Totoo po yan, di ba? Mas maganda ang retreat kaysa field trip. Kapag retreat, pinag-uusapan ay pag field trip, namamasyal. Kaya kakapasyal, namatay. Buhay ba ang Ama? Kaya dapat, retreat na lang, wag na field trip, ano? Magpi-field trip ka. De pag nagkapera kang ina, ipasyal mo yung anak mo doon. Ay, baka magalit sa akin ang eskwelahan nito, ah. Pero totoo naman po sinasabi ko, di ba? Kaya kung susunod sila, mas maganda yung retreat kaysa field trip.
Field trip, pasyal, pagod, retreat, nakaupo, nakikinig, masaya, ang puso. Buhay ba nga ba? Kaya lang, ang pinagtatalunan kong minsan, hindi tayo Katoliko, Eka. Ano ba naman? Diyos din ang pag-uusapan. Hindi naman si Pedro at si Juan. Diyos din naman. Kung tunay mo kilala ang isang Diyos, ano ba naman? Hindi naman napalungit, napawalay ang anak mo, kundi napabuti dahil Diyos pa rin ang pag-uusapan. Buhay ba nga ma? Kaya yan ang pawang katotohanan. Bakit nga naman nagtatalo-talo at naglalaban-laban ang mga Kristiyano ng anak ng Ama? Iisa lang siya. Sino pinaglalabanan? Sino pinagtatalunan? Iisa lang ang Diyos. Wala nang ibang Diyos. Mga Diyos, marami. At Diyos-Diyosan, marami. Pera, sasakyan, bahay. Kaya, Diyos yun ng mga may gusto doon. Pero ang tunay na Diyos-Diyos, at tunay na Diyos-Diyos, at tunay na pinaka-Diyos, tanging isa lamang ang Diyos na buhay, Diyos na totoo, at Diyos ng kalat-lahatan, Diyos amang walang hanggan. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Tingnan nyo nga ang Panginoon, no? Tungong-tungo, nakatitig sa lupa, sukong-suko, ano? Rebulto lang yan, Kapo Conching. Oo nga, isinalarawan ang kanyang pagyuko, pagsuko, yukong-yuko, dahil sa pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ikaw ay ganap na susuko sa Ama, mararamdaman mo siya. Kung ganap mo siyang kikilalanin, madarama mo siya. Kung ganap mo siyang tatanggapin, mamahalin mo siya. At kung ganap ka sa Kanya, tunay, may pag-asa ka. Pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Wala kayong itatanong. Talagang wala. Baka paglabas nyo, yung baeka ang paggagamot, tapos na baeka noon. Wala daw siyang tanong, ha? Wala siyang tanong. Pero paglabas niya, ganun baeka, nagamot na baeka tayo noon. Wala siyang tanong. Buhay ba nga ma? Wala rin siyang tanong. Ano ba yung mga pinagsasabi niya na yun? Hindi ko naintindihan. Wala siyang tanong. Naku, Eka, ganyan ba talaga gawain na yan? Hindi ko, Eka, naintindihan. Wala siyang tanong. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano ba, Eka, panggamot doon? Wala siyang tanong. Pumasok ako dito, may sakit ako, lumabas ako, may sakit din ako. Wala siyang tanong. Kung nagtanong ka, nasabi ko sa'yo, hoy, kung nakinig ka, gagaling ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Di man gumaling, ura-urada, pagdaka, ang pisikal na karamdaman mo, baka yung kaluluwa mo'y nagumaling na at napagaling. Ano? Pag napagaling ang kaluluwa mo at gumaling ang kaluluwa mo, baka dating mainitin at bugnutin ka, wala na yun. Yes, Lord. Sasabihin mo, akayin mo nga ako. Hey, halika nga din dating buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Nanginginig yung nag-aalaga sa'yo. Gusto ka nang takbuhan. Gusto ka nang iwanan. Kung hindi lang, kita mahal. Pinatay na kita. Huwag kang pakakasigur, baka sa galit siya'y lasunin ka na. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, kuminsan po dinaranas yan ng mga nagbabantay, ng mga nag-aalaga. Dahil yung inaalagaan, nuknukan ng kahirapan ng pakitunguhan. Napakahirap ng ugali. Kung hindi ka nga ba naman mahal, di ka pa iiwan? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? At nawa, hilingin yung lahat yan sa Ama. Nahihiling naman po iyan. O aking Panginoon, kung babawian mo ako ng buhay, wag mo na po akong masyadong pahirapan. Konti na lang. At ako'y mamatay na. Tawa-tawa siya. Hindi po ganon ni Lord.
pinatawa ka lang. Ganito po, o dakilang Panginoon, na aking tagapagligtas at aking buhay, kagalingan ko ay iyong ibigay. Subalit kung hindi mo na po ako pagagalingin, pagaanin mo itong aking nararamdaman at aking pinapasan, ay makalaya ng lubusan. Ipikit ko ang mata kong, hindi nakasibangot ang mukha ko. Yun, nahihiling yun. Buhay ba ang Ama? Amoy sigarilyo. Biro mo hanggang loob, amoy sigarilyo. Ano? Yan yun na amoy. Amoy sigarilyo. Napakabango naman ang sigarilyo nyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Inaalagaan mo, ano? Tapos sisip-sip ng sigarilyo. Ikaw naman nag-aalaga, di ka mahilig sa sigarilyo. Pag sinabihan mo, huwag ka na magsigarilyo, galit pa sa'yo. Aba, pag iniwanan mo na, masisigawan ka, ano kaya ang gagawin mo sa taong gayon? Siguro masabi mo, kapamamatay. Buhay ba ka ma? Diba? Kapag bilang tao ka, kaya iyan ang pinapatay ng Ama, yung pagiging bilang tao. Doon baga sa inaalagaan at nag-aalaga ay magkaisa at magkasundo sila. Hindi yung naiinis yung inaalagaan. Naiinis na rin nag-aalaga. Parehas na kayong naiinis. Naku, di pa kayo mamatay parehas. Ano? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sabi nung nakakarinig, parehas naman ka nagagalit siyang mga yan Di pa si Reka parehas mamatay. Sabi ng Ama, anak, ba't mo ba pinapatay? Ako nga kay gusto ko sila munang pagmasdan Hindi pa nila ako nakikilala. Baka sakaling ako'y makilala at madama sa ganitong kalalagayan nila. Ang hirap sa tao, may sakit na, nag-aalaga na, parehas pang matapang. Ba't hindi kaya magpakababa sa Ama at kilalanin siya? Buhay bang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal. Nag-aalaga, inaalagaan, dapat parehas kumilala sa Ama. Hindi yung inaalagaan lang. Hindi yung nag-aalaga lang. Parehas sila. Upang parehas sila, maging magaan ang dalahin nila. Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Hindi po namin alam yun Lagi ko sinasabi doon sa akin na alagaan, magdasal ka. Ako naman hindi nagdadasal. Ngayon, magdasal ka na. Ano? Buhay ba ang Ama? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Wala talaga kayong itatanong. Paglabas ninyo, di maneka ako hinawakan. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib ng pag-asa at pananalig kayo. Sa tuwin ay asamin niyong maramdaman ang Ama na magas na pagmamahal niya ay tumimo sa puso niyo. At patuloy niyong namnamin ang kanyang mga alay, mga banal na aral na nagbibigay buhay, upang patuloy na mabuhay sa inyo ang tuwirang nais niya, magmahalan at maging ganap ang kapayapaan. Sa gayon ang bawat araw niyo, may pag-asang pagpapalay, inyong makakamtan. Pagpalain kayo. Tayo na po sa Antipolo.